Hi guys! Good morning and welcome back to another vlog. So ayan, nakagayak na tayo. Papasok tayo sa trabaho today. And gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga kaganapan ko bago ako pumasok sa work. Pero actually, most of lahat ng mga ganap ko bago pumasok, nagawa ko na siya guys. So usually, ang unang-una kong ginagawa is inaayos ko yung higaan namin, which is tapos ko na siya. Naayos na yan. Tapos, after kong mag-ayos ng aking higaan, ng aming higaan, hinuhugasan ko yung mga dapat hugasan. So, nahugasan ko na rin siya. Kasi usually, kapag gabi na guys, sobrang tamad ko na maghugas ng pinggan. Hindi na ako nakapaghugas ng pinggan. So, pinagpapabukas ko na lang siya para kapag tapos kami magkape ni Sumi, kung ano man yung ginamit namin para sa aming breakfast, kape, yung tawag ito, mug para sa kape, gano'n. Tapos kung kakain man kami ng tinapay, yung platito, ganyan, hugasan ko na lang din sabay-sabay para pagdating namin galing sa work, malinis na naman yung aming lababo. Ayan, tapos kinaumagahan din na naman yung ganap namin. And tapos pala, in-sterilize ko yung mga yung mga chani namin, gunting. Yung nail clipper, ayan na siya, na-sterilize ko na siya, malinis na yan. Tapos itong bansya pala dito sa towel na to. Pagdating namin dito, may mancha na tong towel na to. So, ito na lang yung ginamit ko. Galing pa to sa landlord namin. Yung towel na yan. Ayun, tapos, ayusin ko lang yung sofa namin kung merong nakakalat. Tapos yung, tawag dito, study table ko. Tapos kung pansin nyo pala guys, iba na naman yung setting ng aming kwarto, ano. Etong dating study table na to, ginagamit na namin ni Sumit to kapag kumakain kami. Kasi di ba dati, alam nyo ba, ilang buwan kami, parang isang taon yata kami nagtiis dun sa ganitong lamesa lang kapag kumakain kami ni Sumit. Sobrang hirap kaya, tas ano, yung parang siksikan yung mga pinggan namin. Talaga nagtiis lang kami ni Sumit, di ba? Ayan, so ito na yung ginagamit namin, yung dati kong study table. Tapos, kasi si Sumit, nakuha siya ng free na table sa marketplace, which is this one. Ayan, wood siya. Libre lang to. Malapit lang, nakuha niya to malapit dito sa tinitirhan namin. Tapos, medyo bagay siya dun sa may salamin. So, binaligtad ko na lang yung salamin kasi hindi naman namin siya nagagamit. So, para kapag nagre-ready ako, di ba, papatuyo ng hair kasi most of the time, kapag day off namin ni Sumit, nagsisiksikan kami sa banyo kasi ako na unang naliligo, tapos susunod siya. Tapos, kapag mag-aano na ako ng, mag-ayos na ako ng mukha ko, saktong tapos na siya maligo. So, siya naman doon sa may salamin doon nakatayo. Hinihintay ko siya laging matapos. Ang hirap. So, nilagay ko na lang siya dito para malapit sa saksakan. Kung magpapatuyo man ako ng hair ko, saksak ko na lang yung blower dyan. Kasi, di ba dati, itong salamin na to nakalagay siya dito. Walang saksakan ditong malapit So, sinasaksak ko siya dyan sa saksakan, tapos hindi ko makita yung sarili ko. Ganun. Pero yan na siya. Yan na yung ayos. Tapos, since day off nga namin kahapon ni Sumit, usually kapag day off kinabukasan, marami akong tupiin. So, bago tayo pumasok ng work, magtutupi pa tayo. Aalis tayo ng bahay by 11. It is now 10:23. Ayan. So, may time pa tayong magtupi. Tapos, after natin magtupi, paplansyahin natin yung mga uniform ni Sumit. Ito, may tatlo ditong uniform na naghihintay sa akin para plansyahin. Ganun yung mga ganap ko, guys. And, since malamig na nga ang panahon, gustong-gusto kong umiinom ng, tawag dito, tubig na maligamgam. Yung baso ko may lipstick na. Kahuhugas ko lang nito. Yung naman siya ng lipstick. Kasi naglagay ako ng lipstick. Lang, pinasok ko siya. Inom tayong maligamgam na tubig. Ang sarap niya sa ganitong panahon. Tapos, nakiklear ko yung tummy ko. Yung after ko uminom ng dalawang maligamgam na baso. Magbabawas na naman ako. Pero nakapagbawas na ako kaninang umaga. After ko magkape, nakapagbawas na ako. Kaso nga lang nowadays, after ko uminom ng maligamgam na tubig, dalawang ganito, feel ko na naman magbabawas ako. Sarap sa pakiramdam, guys. So, yan. Habang pinapalamig natin to ng medyo konti, parang ang init-init niya, kunin natin yung mga tutupiin. Para habang umiinom tayo, nagtutupi tayo.
tutupiin ko lang to. Tapos habang nagtutupi ako, manonood din ako ng mga drama, ganyan. Tapos, alis tayo ng by 11. Umalis ako dito ng 11, dumarating ako sa work ng mga 11:30, ganyan. Pero yung shift ko, nag-i-start siya ng 12. So, upo-upo lang ako sa work. Ayun. Kasi kapag hinintay ko yung bus na mas late doon sa susunod, parang yung susunod doon sa bus na lagi kong tinitake ngayon, kapag tinake ko yung sumunod na bus doon, late na, hindi naman sa late, pero may possibility na late ako dumating sa work kasi ngayon parang hindi nila nasusunod yung timing sa bus. So talagang yung maaga yung tinitake kong bus para sakto lang yung dating ko sa work, maaga. Mas okay na yung maaga kaysa sa late, diba? Ayan, si Sumit, malis na siya. Pumasok na siya sa work. Ano ba yan? Pumasok na siya sa work. Malis siya kanina, mga 7:30 yata, kasi sabi niya sa akin, 8 AM magsisimula yung shift niya today. So, makakauwi yun dito sa bahay, mga 4:30 PM. Ayan. And, ito pala yung regalo namin dun sa pamangkin ni Ann, na magbe-birthday ng Christmas sa December 25. Di ba makiki-Christmas nga kami sa kanila. Bumili kami ng laruan. Ayan. Mini bowling game. Hindi naman sinabi na siya, keep away from ganyan-ganyang age. Wala naman sinabi dito, kaya binili na namin. Pero meron siyang maliliit na bola, tapos may maliliit na ganito. Tapos, polo na makapal to sa loob. Kita nyo ba? Ayan yung sa inside niya, makapal. Ang ganda nito, as in. Ayan. Ang regalo natin. Ako, kwentuhan muna tayo kung kumusta ba yung aking trabaho ngayon dito sa Canada after kong mag-aral ng aking master's degree sa business administration. So, natapos ko yung huling klase ko, guys, mga around September, hindi ko na maalala yung exact date pero parang mga September 10, mga ganyan, or 12 yata yun. Pero graduate ako ng October 25. So, ngayon is, na siya, since graduate ako, parang 1 buwan at kalahati na simula nung graduate ako. And so far, hindi ko pa nakukuha yung trabaho na gusto ko. Pero hindi ako humihinto sa pag-a-apply sa maraming kumpanya. So, bali sa isang araw, parang nakakapag-send ako ng mga at least yung pinaka-konti is mga 5 application sa mga job posting sa Indeed. Ayan. Tapos gumagawa ako ng iba't ibang account ko para makapag-apply sa mga bangko, sa mga hospital. Ayun. So, nakuha ko tong trabaho ko ngayon, customer service, which is sa food and beverage. Parang pisikalan ng trabaho. Right after kong matapos yung aking study course. So, hindi pa ako gumagraduate. Nakuha ko na tong full-time work ko. Which is mabilis. Hindi siya yung matagal na nakuha ko ng full-time work. Pero hindi siya related sa inaral ko. Para sa aking master's degree. Related siya sa bachelor's degree ko. Kasi tourism management, hospitality,
Para ano siya, related sa food and beverage, ganyan. Ayun. And galing rin naman ako sa F&B industry. So, meron akong 3 years work experience sa F&B sa Singapore. Ayun. So far masasabi ko, kasi ngayon dito sa Canada, medyo slow din ang mga business, especially kapag winter time. Wala na halos business ang mga majority ng kumpanya. Kagaya ngayon dito sa, hindi ko naman nilalahat pero majority, nag-i-slow ang business kapag winter na. Kagaya dito sa aking work ngayon, so nagka-cut na sila ng mga labor cost. Kapag hindi busy, nagpapauwi sila ng mga employee nila, ganyan. Parang last week din, ilang beses ako napauwi. Sa schedule ko, dapat hanggang 9 ako. Pero 7:30 PM pa lang, pinapauwi na ako. Ganun ba? Which is very normal naman, kahit sa work nila Sumit din dati. Nung bago pa lang si Sumit, ilang beses din siya napauwi. So, habang tumatagal ka sa company, parang mas nagle-less yung possibility na mapauwi ka kapag hindi na busy. Ang pinapauwi nila usually yung mga bago. So, nung bago-bago ako guys, automatic yan, pag wala ng customer, ako agad ang papauwiin. Pero ngayon, na medyo mas matagal na ako kasi may mga bago na rin kami mga employees sa work hindi na ako yung pinakabago. So sila yung mas napapauwi, tapos kapag wala na, or para lang siguro maging fair ba, pinapauwi ako ng 1 hour or 30 minutes earlier, ganyan. Ganun lang. Pero yung iba kong mga ka-work, pinapauwi sila. 2 oras pa lang sila nag-work sa work, pinapauwi na agad sila. Diba, imagine? Ang hirap kaya nun. Yung full-timer ka, pero yung salary mo, di mo rin talagang masabi, no? Parang hindi siya secure. Scam ang, charot. Scam pala ang Canada. Charot lang. Hindi. So, ayan. Medyo nai-stress na rin ako kapag iniisip ko na, hala, 1 year and magto 2 months na akong since graduate. Tapos hindi ko pa nakukuha yung work na gusto ko, yung related sa pinag-aralan ko. Parang nag-start na akong mag-worry. Pero kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako hihinto hanggat hindi ko nakukuha yung gusto ko na trabaho. And as in talagang hindi ako humihinto sa pagtatry. Based sa experience namin ni Sumit, kapag may gusto kami, tapos talagang may ginagawa kami para makuha yun, talagang nakukuha naman namin. Kagaya nung visa namin dito sa Canada. Diba, kung yung iba ma-refuse na isang beses, talagang give up na. Yung sa amin, ilang beses na kami na-refuse ni Sumit. Hindi kami nag-give up. So, andito na kami. Tapos, graduate na ako. Ayan, tapos yung career ni Sumit, okay na siya. Tapos, yung medyo nakakapag-ipon na kami para sa future namin. Yung ganun ba? So, I'm sure na mag-try lang ako na mag-try and talagang makukuha ko din yung work na para sa akin. Siguro hindi ngayon. Hindi pa siguro. Sabi nga sa akin ni Anne, sabi ko kasi nung huling kita namin sa kanya, laan, sabi ko ganyan. Kinakabahan na ako, parang nag-worry na ako sa future ko, sabi ko ganyan. Kasi hanggang ngayon hindi ko pa nakukuha yung work na gusto ko. Tapos sabi niya sa akin, sabi sa akin ni Anne, sabi niya baka hindi pa to yung timing, sabi niya ganyan. Right, hindi pa ito yung right time pala, sorry. Yun yung sabi niya sa akin. Kasi kung hindi para sa'yo, hindi talaga para sa'yo eh. Sabi ni Anne din dati kasi, ilang beses daw siya nag-try mag-abroad, pero talagang parang hindi daw para sa kanyang pag-a-abroad. So inisip niya na lang na, baka talagang hindi para sa akin yung pag-a-abroad, sabi niya. Pero 'di ba, ngayon andito rin siya. Parang may gumagamit yata ng aking Facebook. Ngayon andito na siya, 'di ba? So parang kapag hindi pa siya right timing, talagang pag hindi pa siya yung right time para sa'yo, hindi mo talaga siya makukuha. Wait lang guys, kasi may na-receive akong email, parang may nagtatry mag-login sa aking Facebook. Wait lang ha. So ayun, tapos ko nang chinek yung email galing sa Facebook. Hindi ko alam kung sa akin ba yun or kay Sumit. Kasi parehas kaming nakaka-receive ng email. Kunwari may nag-email sa akin, nare-receive ni Sumit. Tapos kapag may na-email kay Sumit, nare-receive ko. Kasi nakalagin yung parehas naming email sa mga cellphones namin.
Pero natanggap ko siya dito sa email ko. Pero kasi parang Facebook yata ni Sumit to. So, in-stop ko na lang yung pag-change ng password sa sa Facebook niya yata. Hindi ko rin sure. Ayun. So, ano lang guys ha. Linawin ko lang sa inyo. Hindi lang pala ako ngayon ang nahihirapan maghanap ng trabaho. Especially yung professional work na related sa inaral namin. Hindi lang ako yung nakaka-experience nitong ganito guys. Kahit yung mga classmate ko din. Sa university ko. Kasi sila nag-iba-iba na nga sila ng parang career eh. Yung iba nag-take ng diploma course ng care aid kasi nahirapan silang maghanap ng work related sa sa inaral namin. Tapos kasi nga yung kanilang PR pathway, kailangan nilang asikasuhin and nagbibigay sila ng priority sa mga nagtatrabaho sa healthcare facilities, ganyan. Kaya talagang iniisip nilang mag-take ng course na related sa health. Ayun. Ako, pinag-iisipan ko din mag-take ng 6 months course. Kasi tinatry ko mag-apply sa mga healthcare facility as a receptionist kasi yun naman ang aking meron din ako experience doon, di ba? Kasi nga nagtrabaho ako parang on-call receptionist sa healthcare facility. Kaso ngayon, required na meron kang medical office assistant na certificate para makapasok. So, iniisip ko mag-take ng medical office assistant certificate or mag early childhood course. Ayun ang pinag-iisipan ko. Pero sabi kasi ni Sumit, or pwede kang mag-take ng certificate course ulit. Sabi niya, kapag PR na tayo for now, okay ka naman. Hindi naman natin problema yung ating PR pathway. Okay naman na yung plano natin para sa ating PR, sabi niya. So, parang take ko lang kung ano yung mga opportunities na darating. Tapos kung ano man meron ako ngayon, yun muna, ganun. Pero pag may dumating na mas maganda, sabi niya, edi go. Ayun guys, ganito ang buhay ng mga international student dito sa Canada. Kahirapan maghanap ng trabaho na maganda, not unless may experience ka talaga sa pinanggalingan mo, ganyan. Parang additional points na rin yun. Tapos kung may magre-refer pa sa'yo, referral is the key here. Talagang referral. Kasi yung mga una-una kong work sa healthcare facilities, hindi ko siya makukuha kung wala nag-refer sa akin ng mga kakilala. So, thankful din ako sa mga nag-refer sa akin. Dahil nakuha ko ng work dito sa Canada. Ayun guys, 8 minutes na lang pala bago tayo pumasok sa work. So, bibilisan ko na lang. Kasi hindi ko alam kung magbabanyo pa ako. Hindi ko na nga natapos yung tutupiin ko guys. So, mamaya na lang yan gabi kapag uwi ko kasi medyo mabagal tayo kaninang kumilos. Ayan, nagmamadali na ako. Kasi baka ma-miss natin yung aking bus. And for today's baon, merong natirang pizza from yesterday kasi nga diba nag-order si Sumit ng pizza kahapon. So ito na lang. Pero usually ang binabaon ko is dito apples. Pero wag na nga for today. Ayan na lang. Tapos yung baon ko, doon ako maglalagay na tubig sa work. Ayan, ready na to. Tara na guys.
Nagmamadali ako guys kasi malapit na yung bus ko, baka maiwan ako. And hindi siya ganun kalamig na yung araw na to. Meron yung isang lalaki kanina, nahiya ako. Hi, sabi niya sa akin. Kasi yung mga tao dito sa neighborhood namin, talagang bumabati sila. So, nahiya ako. Yan siya guys, oh. Maaraw today. Lapit na tayo sa bus stop. Isa pang block. Dito na tayo sa bus stop and I think aabot tayo guys. Takbo talaga ako. Hingal na naman tayo. Ang ganda ng panahon. Around this time last year guys, sobrang lamig na. Tapos, yung alam niyo yung parang malapit na mag-snow talaga. Pero this year, I think late darating yung first snowfall. Kasi, ang init today as in, sobrang araw. Papawisan na nga ako sa loob. Dito na tayo, people. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to you. Thank you very much. Thank you. I appreciate it. Thank you. I didn't imagine that. This is the first time to eat. May I wish and Thank you. yay! Okay, cut. Can I cut? Yeah, of course. You have to cut. Wow. You will making a real life. It's really Wow. like a life. Thank you. I want to take this.